60 taon ang nakakaraan nang maglingkod ang aking nono sa isang mga ngalakal na Kastila. Nagtrabaho siya doon bilang isang tagasulat. Ngunit isang araw nasunog ang bahay. Malaking halaga at ari-arian ang nawala. Hinahanap ang may sala at ang aking nono ang siyang sinasaktan. Tayo ng abogado asawa ko upang mapawalang sala ka. Tayo kukuha ng pera pambayad sa abogado, mahirap lang tayo. Ngunit, Wala tayong magagawa, mahirap lang tayo. Nahatulan ang aking nono siya ay ginapos sa kabayo. Nilibot sa may lansangan at pinalo-palo sa harap ng publiko. Nagkasakit siya nang gumaling ay namundok sila. Nanganak ang nono kong babae, ngunit namatay ang sanggol. Buwan na ang nakalipas ay nagbigti ang aking nono nang hindi matiis ang kasawian ng anak. Tumanggap si Alfonso Linares ng liham bukad kay Doña Victorina. Binigyan diin ni Doña Victorina na hindi siya tumatanggap ng anumang paumanhin o dahilan. Mahal kong pinsan, nais kong hamunin mo ang alferez sa loob ng 3 araw lamang. Nais kong makita ang hayop na yun na nakandose at wala ng buhay. Kung hindi magnanais gawin at lumampas ito ng 3 araw, ibubunyag ko kay Don Santiago at minamahal mong alente ang iyong totoong pagkatao at ang iyong sekreto. Kaya't ako ay maghihintay sa iyong paghahamon kay alferez, iyong pinsan na mahal ka ng buo. Doña Victorina de los Reyes de Espadaña. Ano ang aking gagawin? Alam kong nagbibiro ang ganyan. Kung gagawin ko ito, sino ang susundin ko? Si Don Santiago ba o ang Ola? Diyos ko, patawarin niyo ako. Malamig ang ihip ng hangin, madilim ang gabi. Ang hangin ito ay nagpapahiwatig na nalalapit na ang pagdating ng Disyembre at nagtataboy ng tuyong dahon at alikabok sa makipot na daan patungo sa sementeryo. May 3 anino na panas na nag-uusap sa likod ng pinto. Kausap ko ba Silvia? Hindi, alam mo na bang gano'n sa katipid magsalita? Pero alam naman natin na isa na din sa ating iligtas ni Don Crisostomo. Kaya naman sumapi ako. Si Crisostomo ang pagamot sa aking misis sa Maynila. Hindi kumain ng hapunan si Maria Clara sapagkat ayaw niyang makaharap sa pagkainan si Linares. Dumating na si Ibarra na nakatulala at malungkot. Tatanungin sana siya ni Maria Clara nang bigla nilang marinig ang maraming ang isang kumakain ng hapunan na ipatakbong lumapit kay Maria. Napilitang bumaba si Padre Salvi. Ipinagtabuyan naman ni Tia Isabel si Maria Clara na pumasok sa kwarto. Pinigil din ni Tia Isabel na pumanaog si Ibarra. kahit wag ka munang umusal, wag ka munang umanaog. Ngunit hindi niya ito pinansin. Tinig din ni Ibarra ang tribunal ng mga kalupugan. Nagsigpit ng balarang at 2 rebolde at pagkatapos pinuno ang kanyang lalagyan ng kasangkapan ay umalis. Balisat si El Perismo na sa kortel, nadatnan ni Tandang Cora ang Alvarez at si Doña Consolacion. Hindi ko ibig dumalo sapagkat mahina ang loob ko. Pumunta sa bilangguan kasama ang 2 sibil. Dapat ang mga bilanggo! Wala akong kasalanan. Ang pangalan mo! Sino? Ano ang pinangako sa'yo ni Barak para lusubin ang kwartel? Si Crisostomo Ibarra, kailanman din nakialam sa amin. Nalala mo ba sila? Hindi na kaya ng Cora ang eksena kaya umalis ito at dinala siya sa balong marumi at mabaho at ang Donya ay parang walang puso na napapangiti. Dave, bawal ka lang. Madali nyo na ang aking kamatayan kung hindi mangyayari din sa inyong ginawa nyo sa akin. Ilang beses binulusok ang katawan ni Tarcelo sa balon. Hindi niya natagalan ang paghihirap kaya siya ay namatay. Ang binalingan naman ng atensyon ay ang bilanggo na nagngangalang Andong. Ang pangalan mo? Andong loko-loko po. Ano yung hanap buhay? Alilalang po ako ng aking tiya. Namatahan kita kagabi sa kwartel. Anong ginagawa mo? Pinapakain po ako ng bulok na pagkain. Tapos sumakit yung tiyan ko. Balik ka sa kulungan!
Umuwi ka na, baka lang anak mo. Ano bang kawalang mabuhay kung walang ama na magpapaaral sa kanya? Antonio, ang totoong may kasalanan ay si Ibarra. Gapusin niyo akong gangsiko. Sumpa ka habang yan na nga bang sinasabi ko? Nako, Viren de Carmen, Viren ng Antipolo. Wala ka kaya sa akin. Ikaw nga gusto mong ipagkaibigan sa akin. Hoy, wala akong sinasabing pakinggan mo ko. Lahat na pinaghirapan kita wala sa isang iglas. Kung naging lalaki lang sana ko, ihahando ko ang aking servisyo. Gayon pa man ay meron bang humarap at ligtas naman? Aba, hindi ba umarap sa pagkagugot? Kung babanggitin ang pangalan na iyan, gusto mo bang mabitay sa pagkumbayan? Umuwi si Kapitan Tino sa bahay ni Kapitan Tiago na masakit ang katawan at tuliro ang pag-iisip. Brede Preme, kung hindi ko sinunog ang iyong papeles, ay tiyak binitay ko sila, mabutit ginulpi ko lamang. Magpasalamat ka lamang, hindi ka nila pinatalo sa Marianas upang magtanim ng kamote. Salamat mo ang Birhen ng Antipolo, ang Birhen Kasanto-Santong Rosario. Bakit sila lamang ang aking pasasalamatan, Isabel? Dapat ding itaas sa Belitral, sa Linares, na Manusyon. Natutuwa at nahuli na pala si Ibarra sa perwisyo at kalaban siya ng pamahalaan. Dapat siyang ikalubuso, di ba mahal kong esposo? Ay aba, andyan na palang iyong nobya at parang namumutla ata. Magandang umaga, Doña Victorina. Magpasalamat ka at hindi pinaimbestigahan ang iyong ama. Salamat sa Diyos. Hindi lang sa Diyos, Iha. Magpasalamat ka din sa esposo. Andito pala ako para pag-usapan ng formal na. Pagpaumanhin niyo, babalik na po ako sa aking kwarto. Crisostomo! Maria! Crisostomo, salamat at nagkita tayo. Pero paano ka nakalabas sa bilangguan? Isa sa ako na rin sa bilang buwan. Natatandaan mo ba ang aking pinangako sa at nagkabayan ng mga piling? Na ikaw'y paligayahin kahit anong man ang mangyari. Dahil iaalay ko sa iyo ang isang libo at ang pag-ibig. Kalimitan ng nangamalan. Paan kita Maria, barabutan mo ang mga ng ibang magmamahal. Alam ko hindi na tayo magkikita. Sana maging maligaya ka. Paalam. Narito ka, Crisostomo, hindi upang patawarin ako. Narito ka upang sumbatan at lusayin ako. Kapag kamali ka Maria, nabarito ako para makita ko. Kung pagkikita natin ngayon, alam ko magkakaroon ka na ganito sa'yo. Mahal kita, Crisostomo. Alam mo alam, ako sa'yo talaga ng galingan ko. Wala kang alam. Ano ba sa sa'yo? Tama ba ito Maria? Tawarin sana ako ng aking ama na sinabi ko sa'yo ang sekreto ng aming pamilya. Ito ng aming pamilya. Crisostomo. Ikaw ang takot sa akin Maria at ibulong mo sa akin. Dadalhin ko kayo sa bahay ng aking kaibigan sa Mandaloy. Ihatid ko doon ang salapinyo na itinago ko. Gamit nyo doon sa pangibang bansa. Pangibang bansa? Sa ibang bansa kayo mabubuhay ng payapa. Marami kayong kaibigan sa Espanya. Matutulungan kayo at mapatawad. Niligtas mo ang aking buhay ng 2 beses. Sa kabila ng kasawian ng iyong mga laban sa akin. Nararapat lamang na ibalik ko sa iyo ang yaman na aking kinuha. Nakita nila sa harap ng palasyo na nagkakagulo ang mga kawal. Ibarra, natuklasan na nila ang iyong pagtakas. Pinahiga ni Elias sa bangka si Crisostomo at tinakpan ng tela. Napadaan sila sa harap ng mga perpurista at sila'y pinatigil ng bantay. Dirasyonan ko po ng damo ng hukom sa Manila. Maaari ka na magpatuloy, huwag ka lamang magsasakay makdinasido sapagkat may isang bilanggo na pinaghahan. Kita na lang tayo sa Notribena, sa libingan ng inyong mga ninuno.
natatakot ka no? Tila di mo inasaan ang aking pagdating. Nandito ako upang saksiyan ang iyong kasal. Teka anak, may sakit ka ba? Ba't hila ang putla mo? Wala ka na bang tiwala sa akin na inaama mo? Sabihin mo sa akin kung may problema ka. Mahal niyo po ba talaga ako? Kung ganon, tulungan niyo akong itigil ang aking kasal. Tulungan niyo ang aking ama. Nung buhay pa si Ibarra, gusto kong lumaban, manalig at umasa. Pero ngayon, patay na siya. Ibig ko na ning mamatay pa at di ko na kayang magtiis. E di hamak mas higit pa si Linares kaysa kay Ibarra. Maaari akong magpakasal kahit kanino man habang nabubuhay pa si Ibarra. Wala naman gusto ang aking ama, kundi ang nasa poder lamang. Pero ngayon, patay na siya. Wala na sa aking tatawag ng asawa. Ang kumbento o sementeryo lamang. Ito'y patawad ko dahil gusto ko lamang nabigyan kita ng mabuting kinabukasan, ng kaligayahan, dahil ito ay mahal kita anak ko. Mahal mo pala ako eh. Hindi mo ko hayaan. Hindi mo ko hayang masaktan o malungkot. Ngunit, patay na siya, patay na siya. Gandihan po sana kayo ng Panginoon sa kabutihan yung loob. Ngayon po sanang Pasko, gusto kong makita ang aking ingat kapatid. Hindi ka pa lubusang magaling at lubhang may kalayuan ng iyong bayan at may hirapan kang makauwi. Tiyak na naghihintay ang kalooban ng aking ina sa paghahanap sa akin. At kayo marami po kayong anak at kami lang dalawang magkapatid. Babalik po ako dito at isama ang aking kapatid. Samantala, nakauwi na sa bahay si Basilio at dinatnan na sira-sira at wala na ang ina. Ika-ika, pinuntahan nito ang bahay ng Alfred. Inutusan ang babae na sa bintana ang gwardyang sibil. Napabalikin si Sisa ngunit kumaripas ito ng takbo nang makita ang mga bantay. Hinabol ni Basilio ang ina pero binato siya ng isang babae sa daan. Tinamaan ng bato si Basilio ngunit hindi niya ito pinansin. Nagsuot sa gubat si Sisa at sumunod pa din si Basilio hanggang doon. Makailang ulit na nadapa pero hindi siya tumigil sa pagsunod sa ina. Subalit nagpatihulog si Basilio. Nawalan ng malay tao si Basilio. Pinagmasdan ni Sisa ang muka ng bata at natigilan siya nang makilala ito. Nakasigaw si Sisa at nagbalik ang alaala. Nagbalik ang ulirat ni Basilio at nakita ang inang pinanawan ng malay hanggang sinakal na ng matinding pagkasindak si Basilio. Patay na si Sisa. Pag-angat ng ulo ni Basilio, nakita niya si Elias. Sino ang babaeng yan? Siya ang aking ina. Nasugatan ako at 2 araw na rin akong hindi uminom at kumakain. Hindi magtatagal ay mamamatay na rin ako. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong ina kung wala mang darating na sinuman. Kain mo ang mga gintong ibinaon ko. Arihin mo ang mga yon, magagamit mo ito sa iyong pag-aaral. Mamamatay akong hindi ko man lang nasilayan ang liwayway ng ating inang bayan. Kayong mapalad na makakita, batiin ninyo siya. Huwag kalimutan ng mga nasawi sa madilim na gabi. Pagkatingala sa langit, may kumipot pa ang labi na tila nanalangin. Hanggang sa unti-unting nabubuwal sa lupa si Elias.
Patawad aking mahal kung ako man ay naging mahina. Hindi ko makakayang mabuhay kung hindi kita kasama.